Isang magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat na mga nanonood sa ating mga videos at ating pong pag-usapan ang pagbisita ng ating Vice President sa Kuwait mga kababayan. Bigyan po natin ng reaksyon itong latest na visit ni Vice President Sara Duterte sa mga OFWs sa Kuwait mga kababayan. Shoutout po sa inyong lahat sa mga kakain na po ng tanghalian or kumakain po. Enjoy your meal mga kababayan. At sa mga patulog na, have a good night mga kababayan. Saan man kayo, dako ng mundo, naruroon at this time, kumusta po sa inyong lahat? Lately, nag-visit si Vice President Sara Duterte sa mga OFWs sa Kuwait. Mga kababayan, maliwanag na talagang nagsimula na po siya sa pangangampanya. Hindi na po siya nagtatrabaho as Vice President of the Philippines. Nangangampanya na po siya, mga kababayan. Talagang sobra pong kapal. Makapal po talaga itong si Sara Duterte, mga kababayan. Wala na nga siyang ginagawa. Ito, nagsimula na siyang mangampanya para sa 2028. Hindi pa siya nakakasiguro dahil hindi pa tapos ang boxing, hindi pa tapos ang laban. So yan, nasa video na bumisita siya sa Kuwait na kung saan wala po nilangaw. Nilangaw ang kanyang maisog, ang kanyang parally, sa Kuwait mga kababayan, ang kanilang pagtitipon-tipon, wala. Nilangaw. Ang nandun lang yung kanyang mga security at mga organizers. Karamihan po sa mga OFWs hindi po naka-attend at balita po natin na meron pa pong bayad para makapasok mga kababayan sa venue. Unfortunately, para sa mga DDS, mahina ang kanilang maisog sa Kuwait mga kababayan. Hindi po sila welcome ng Kuwaiti government mga kababayan. Ang nakakatuwa mga kababayan, nagdala siya ng sangkaterbang security, maraming security. Pero wala naman po mga tao. Hindi naman po siya dinudumog ng tao. Mga OFWs, wala mga kababayan, makikita mo po yung mga silya na blanco. Siguro po yung mga organizers lang ang nandoon. Siguro yung mga security lang ang kanyang mga personnels ang sumipot. Pero kung audience, viewers ang pinag-uusapan, wala po, nilangaw. Nilangaw mga kababayan. Nilalangaw na ngayon si Sara Duterte. Kala mo po, sobra po, parang ang tingin po natin parang mayroon pong assassin na anytime pwede pong bumanat sa kanya. Kaya kinordon po siya, pinalibutan po siya ng mga security, ng kanyang security. Pero wala namang katao-tao mga kababayan. Kaya hindi ko po alam. Nakakatawa talaga, nakakatawa tong eksena na to. Kung siguradong napanood nyo na po yan. Ito po ay nagpapakita lang na medyo may pagkatan-GA itong mga security ni Sara Duterte. Sobra po, sobrang OA yung kanilang pagprotekta, napaka-overprotective nila sa Vice President, mga kababayan, sa Kuwait. Ay ako'y tawang-tawa mga kababayan. At marami pong nag-criticize dito sa video na ito ni VP Sara Duterte. Sobra po ang kanilang pagkordon, kinordon po nila, make sure na walang makakalapit. Wala naman po mga audience, wala naman po mga taong nagpupumilit na lumapit kay VP Sara kung bakit po nila kinordon. Talagang pinalibutan at wala pong makalapit. Pero sa totoo, wala naman pong tao doon mga kababayan. Nakakatawa talaga. At ang hindi po maganda dito, hindi na po siya nanunungkulan, hindi po na po siya naninilbihan sa mga Pilipino. Talagang
inabandon niya na po ang kanyang trabaho, ang kanyang tungkulin, and yet, she is still receiving money from the people. Sumasahod pa rin siya. Ito po yung masakit, mga kababayan. Ito po yung nakakainis. Hindi naman nagtatrabaho, palaboy-laboy, napakaganda ng kanyang buhay, pa-travel-travel, pero sumasahod at pinapasahod ng taong bayan, mga kababayan. Kaya, mga kababayan, hindi po tama. Ito po, nakikita na po natin ang ugali, ang estilo ng kanyang leadership pag ito po ay naging presidente. Hindi po ito katanggap-tanggap sa mga matitinong Pilipino, mga kababayan. Napakaaga, nangangampanya na para sa 2028. Parang naniniguro na, mga kababayan, na mananalo siyang presidente. Hindi pa natatapos ang laban sa Supreme Court, sa Senado. Ito pong impeachment, hindi pa yan natapos dahil ang taong bayan po ang pinal. Ang taong bayan po ang magja-judge sa kanya, sa kanyang mga nagawa. Dahil itong Senado nga po ay nagkaisa para po hindi matuloy ang trial. Pero ang taong bayan ang masusunod dito. Ang taong bayan ang huhusga kay Sara Duterte. At majority of the Filipino people ay gustong matuloy ang trial. Ang mga senador lang po ang kumokontra yan. Kasama na dyan ang mga karamihan sa mga pinaupong Associate Justice sa Supreme Court, mga pinaupo ni Digong Duterte na kanyang tatay. Kaya mga kababayan, alam kong hindi pa tapos ang boxing. Hindi pa tapos ang laban dito. May laban pa rin ang taong bayan. Tingnan natin. Ang alam niya po, sigurado na siyang susunod na maging Pangulo ng Pilipinas. Yan. So mga kababayan, ano po sa palagay nyo? Lusot na ba? Patay na ba ang impeachment ni Sara Duterte? Talagang ang pagkaka-archive ba ng articles of impeachment, nagsasabi ba ito na patay na hindi na matutuloy ang impeachment? Para po sa akin, hindi pa tapos ang laban. Yan po ay bubuhayin muli, i-revive ng taong bayan. Taong bayan na ang bahala kay Sara Duterte kung hindi gawin ng mga senador ang kanilang katungkulan. Mga kababayan, alam niyo po itong mga senador na ito, kaya todo po ang pagsuporta kay Sara Duterte dahil most of them ay may mga nagawang kasalanan sa bayan, sa mga plunder, sa korupsyon, etc. etc. Kaya gusto po nilang manalo si Sara Duterte para po sila'y malibre at hindi po sila mahabol ng taong bayan. Yan mga kababayan, sigurado pag si Sara naging Pangulo, abay, hindi niya po kakasuhan, hindi niya po hahabulin ang kanyang mga kasamang senador na may koneksyon sa mga korupsyon, lalo na po dyan sa mga flood control projects na yan. Yan, may mga atraso po yung mga senador na yan. Mga takot po sila. May mga kasalanan sa taong bayan, kaya po gusto nilang si Sara manalo para hindi po sila makasuhan. Yan. Mga kababayan, sana po ipagpatuloy po natin, maging vigilante po tayo. Tutukan po natin ang mga pangyayari sa ating bayan at suportahan natin ang mga matitinong public servants. At kailangan po nating pagtulong-tulungan ito pong mga tao ng pamilyang Duterte. Sila po ang dapat na maalis sa pwesto. Ito pong mga taong hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang paghimod-puwet sa pamilyang Duterte. Huwag na po tayong magpapauto mga kababayan sa mga taong ito dahil malaki po ang kanilang atraso sa ating bayan, malaki po ang atraso po nila sa Pilipinas. Sila po yung mga pro-China, mga traidor sa bayan ng mga senador. Kaya dapat lang mga kababayan na maupakan sila ng taong bayan. Isa na ito ngayon si Chis Escudero. He is in hot water mga kababayan dahil nga sa mga lumalabas po
na mga fishy, mga transaksyon, mga, alam nyo na, lately, yan nga po, lumabas po yung issue sa flood control at hindi po siya makakatakas dyan. Kasama niya sila Joel Villanueva, mga kababayan. At marami pang iba sa Senado. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay ang lahing Pilipino.